Ilang buwan bago magtapos ang taon, may humabol pang taas singil sa kuryente. Kung magkano alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Huwag magulat sa mas malaking bayarin sa inyong mga paparating na bill ngayong buwan. Inanunsyo kasi ng Meralco na 23 centavos kada kilowatt hour ang dagdag na singil sa kuryente. Katumbas yan ng dagdag 47 pesos sa isang bill sa konsumong 200 kilowatt hours sa isang buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa mas mahal na transmission charge para sa residential customers, bunsod ng 4 na beses na pagmahal ng ancillary service charges ng National Grid Corporation o NGCP. You will need backup in case of the unforeseen. Tumaas siya ng almost fourfold at naaprubahan naman yung additional na almost 258 megawatts for regulating reserve. So ito, nagagamit usually ng system kung magkakaproblema at kukulangin. Kailangan may reserva yung grid para pag biglang kinailangan mo or biglang isang power plant mawala, may papalit. So yung ability to be there all the time is part of the job of the reserves na kinukuha ng NGCP. So it is part of contributing to the reliability of the entire grid. Maliit man sa unang tingin, malaking sakit ng ulo pa rin ito sa tinderang si Angeline. Kahit kasi nagtaas na sila ng presyo ng panindang pares noong Agosto, hindi pa rin daw ito sapat pambangga sa gastusin nila. Dadagdag pa ang kuryenteng malaki rin ang kain sa puhunan nila. Huwag naman sana taasan ngayon. Kasi magpapasko. Kailangan namin ng pera. Nahirapan na kami mag-budget ngayon. Kasi halos lahat nagtaasan na. Kami 24 hours, halos hindi na mamatay yung kuryente namin. Kaya malaki talaga kinakain ng kuryente namin. Lalo na yan, mga electric fan, CCTV namin. Tumaas din ng 0.0671 pesos kada kilowatt hour ang generation charge dahil sa mas mataas na singil sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at Independent Power Producers. Pero kung nagmahal ang kuryente ngayon, hindi malayong sa susunod na buwan, baka bumaba ito lalo't na daragdagan ng mga plantang nag-online na mula sa maintenance. Mawawa yung demand habang papalamig yung panahon. We're seeing more power plants that were on maintenance. When you have better supply and lower demand, that will usually lead to lower WESM charges. So that's what we're hoping will happen for December. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.